Excuse me. It's not your business. All good, boss. Isang simpleng construction worker ang muling napilitang gamitin ang kanyang nakakatakot na kakayahan nang biglang mawala ang anak ng kanyang boss. Si Levon Cade ay dating elite commando na piniling talikuran ang marahas niyang nakaraan para mamuhay ng tahimik at maging mabuting ama sa kanyang anak. Ngunit nang dukutin si Jenny, ang anak ng pamilyang itinuturing na niyang sariling pamilya, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa mundong matagal na niyang iniwan. Sa kanyang paghahanap, unti-unti niyang matutuklasan na hindi simpleng kidnapping ang nangyari. Sa likod nito ay isang mapanganib na criminal organization, human trafficking, at mga taong handang gawin ang lahat para pagtakpan ang kanilang mga sikreto. Habang palalim ng palalim ang kanyang investigasyon, muling lumilitaw ang dating Levon Cade, isang taong sinanay para lumaban, manghuli, at mabuhay sa gitna ng panganib. At kapag nadamay na ang sarili niyang pamilya, wala na siyang balak umatras. Panoorin ang buong Tagalog movie recap ng A Working Man, 2025, at alamin kung hanggang saan kayang pumunta ni Levon para mailigtas ang taong mahalaga sa kanya. Ang pangunahing tauhan na si Levon ay isang alamat sa mundo ng mga covert operations. Ngunit kalaunan, napagod na siya sa buhay na parang laging nasa gilid ng kamatayan. Kaya direktang pinili ni Levon na magretiro, binago ang kanyang pagkakakilanlan at naging isang construction site foreman. Maganda rin ang relasyon niya sa pamilya ng kanyang boss na si Joe. Isang araw, katatapos lamang ni Jenny, anak ni Joe, ng isang at gusto niyang masayang magdiwang kasama ang ilan niyang kaibigan sa university. Kahit nag-aatubili si Joe, pumayag pa rin siya ang gumastos para rito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, aksidenteng napatingin si Levon sa labas at nakita niya ang isang itim na kotse na galing sa ibang lugar at papasok sa construction site. Bumaba mula rito ang ilang lalaking mukhang hindi madaling pakisamahan. Napagtanto ni Levon na hindi maganda ang sitwasyon at agad siyang lumapit, habang maginhawang pinulot ang isang bakal na timba. Dalawang maliliit na kriminal ang naglakas loob na magsalita at murahin si Levon. Kaya kinailangan ni Levon na ipakita sa kanila kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging matigas na lalaki. Mabilis niyang inagaw ang isang crowbar at ginamit ito para maipit at maagaw ang handgun mula sa kamay ng maliit na kriminal, habang madali niyang nakokontrol ang dalawa. Nang makita niyang marami pang tao ang paparating bilang mga reinforcement, kinailangan ni Levon na ilabas ang sarili niyang lihim na custom handgun. Noon lamang napagtanto ng iba na nakatagpo sila ng isang taong hindi basta-basta kayang galawin. Kaya dali-dali at masunuring itinaas nila ang kanilang mga kamay bago umalis sa construction site. Nakatayo lamang sa gilid si Jenny habang pinagmamasdan ang buong pangyayari. Labis siyang namangha sa kanyang nakita, dahil hindi niya kailanman inakala na ang karaniwang mukhang si Uncle Levon ay isa palang napakahusay at may kakayahang tao. Pagkatapos ng trabaho sa construction site, nagmaneho si Levon papunta sa bahay ng kanyang biyenan. May weekend party na ginaganap doon, pero ang totoo, araw iyon ng pagbisita ni Levon sa kanyang anak. Agad niyang tinawag ang kanyang anak papunta sa kotse, ngunit kaagad namang lumapit ang kanyang biyenan at nagsalita ng sarcastic, na para bang ipinapahiwatig kay Levon na noong nabubuhay pa ang kanyang anak na babae, hindi naman daw siya ganoon kasipag umuwi. Malinaw na labis na hindi nasisiyahan ang biyenan kay Levon bilang kanyang manugang. Tahimik lamang na tinanggap ni Levon ang lahat ng panunumbat ng kanyang biyenan. Totoo namang napabayan niya ang kanyang asawa noon. Pagkatapos nito, pumunta ang mag-ama sa isang maliit na kainan para kumain. Ibinigay ni Levon ang inihanda niyang regalo para sa kanyang anak. Nang buksan ito, nakita niyang larawan iyon ng kanyang ina. Dahil itinago ng kanyang lolo ang lahat ng litrato ng kanyang ina, nagsisimula na ring makalimutan ng kanyang anak ang mukha ng kanyang ina. Mabuti na lamang at ipinakita ni Levon sa kanya ang larawang ito. Pagkatapos, pumunta si Levon sa kanyang mga abogado upang sabihin ang tungkol sa mga nangyari noong araw na iyon. Sinusubukan ng biyenan ni Levon na pukawin siya upang mauwi ito sa pisikal na konfrontasyon, upang maagawan si Levon ng kanyang karapatang magkaroon ng kustodiya sa kanyang anak. Sa kasalukuyan, sinasabi ng abogado ng biyenan na si Levon ay may stress disorder at dahil dito ay inaakusahan siyang may tendensyang maging marahas.
Ipinaglalaban ng panig ng biyenan na bawasan ang oras ng pagbisita ni Levon mula 2 oras bawat linggo, gawin itong 1 oras lamang kada 2 linggo. Para kay Levon, katawa-tawa ang lahat ng ito. Nang marinig ito, sinabi na mahigit 20 taon na niyang pinaglangkuran ang bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, itinuring na siyang isang mapanganib na tao, kaya determinado siyang lumaban hanggang sa huli. Ibinigay ni Levon sa mga abogado ang perang matagal niyang pinaghirapang ipunan, at hiniling sa kanila na tulungan siyang mabawi ang kanyang nararapat na mga karapatan. Nagtaka ang abogado kung bakit ganoon kalalim ang galit ng biyenan ni Levon sa kanya. Sinabi ni Levon ang katotohanan na maraming taon nang dumaranas ng depresyon ang kanyang asawa. Noong araw na iyon, habang nasa isang misyon sa ibang bansa si Levon, sa kasamaang palad ay nagpakamatay ang kanyang asawa. Dahil dito, kinailangan ni Levon na tiisin ang lahat ng paninisi ng kanyang biyenan. Nang marinig ito, sinabi ng abogado kay Levon na kailangan niyang maghanda sa isip dahil kumuha ang kanyang biyenan ng isang nangungunang legal team. Kapag natalo ang kaso, kailangan ni Levon na magbayad ng kompensasyon hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Pumunta si Jenny at ang kanyang mga kaklase sa isang nightclub para magsaya ng todo. Inilabas ng mga batang babae ang kanilang stress sa dance floor, habang wala silang kamalay-malay sa paparating na panganib. Sa ikalawang palapag, may isang taong palihim na kumukuha ng mga litrato habang sumasayaw sila. Pagkatapos, partikular na pinuntirya ng mga masasamang loob si Jenny, na siyang pinakamaganda sa grupo. Nang malasing si Jenny at pumunta sa banyo para samuka, sinamantala ng lalaking may masamang balak ang pagkakataon. Pinatulog niya si Jenny hanggang mawalan ito ng malay, sa kanya ito binuhat at dinala palayo. Kinabukasan, wala ng pera si Levon, ngunit dumating pa rin siya ng eksakto sa construction site upang magtrabaho at kumita. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang ilang pulis na lumabas mula sa opisina at kinakausap ang kanyang boss at ang asawa nito, na parehong mukhang labis na nababahala. Doon lamang niya nalaman na nawawala si Jenny mula pa noong nakaraang Biyernes at hanggang Lunes ay hindi pa rin ito bumabalik. Ngunit tila basta na lamang nagtatala ng impormasyon ang mga pulis. Labis nang nag-aalala sina Joe at ang kanyang asawa. Alam ni Joe na may pambihirang kakayahan si Levon, kaya nais nilang humingi ng tulong sa kanya upang mahanap si Jenny. Noong una, ayaw pumayag ni Levon dahil determinado siyang tuluyan ng iwan ang dating buhay niya. Kaya kahit nag-alok si Joe ng 5 milyon, hindi pa rin ito tinanggap ni Levon. Pero sa totoo lang, sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Pagkatapos ng trabaho, nagmaneho siya papunta sa lugar ng kanyang matandang kaibigan na si Gunny. Maraming taon na ang nakalipas, magkasama sa trabaho sina Gunny at Levon. Pareho silang kilala bilang mga taong malamig ang dugo. Ngunit ngayon, halos hindi na makakita si Gunny. Matapos marinig ang buong detalye tungkol kay Jenny, pinayuhan ni Gunny si Levon na huwag niyang hahayaang magkaroon siya ng pagsisisi. Kung gusto niyang gawin ito, dapat niya itong gawin ng buong tapang at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya kinabukasan, pumunta si Levon sa bahay ni Joe. Sa pagkakataong iyon, dahil hindi pa alam kung buhay o patay ang pinakamamahal na anak ni Joe, tila ilang taon siyang biglang tumanda sa loob lamang ng isang gabi. Nang makita ito ni Levon, nakaramdam din siya ng matinding pakikiramay. Maraming taon na ang nakalipas, nang pumanaw ang kanyang asawa, iniwan ni Levon ang British Royal Marines dahil sa matinding kalungkutan. Ayaw niyang makita na mapahamak si Jenny, kaya buong katatagan niyang sinabi kay Joe na tiyak niyang ililigtas si Jenny. Agad na pumunta si Levon sa bar kung saan huling nakita si Jenny upang mag-imbestiga. Hindi nagtagal, natuklasan niyang hindi pala ordinaryong bar ang lugar na iyon. Palihim na nakikipagtransaksyon ng droga ang may-ari ng bar, at napakalalaki ng halaga ng kanilang mga transaksyon. Matapos matukoy ang kanyang target, pumunta si Levon sa eskinita sa likod ng bar. Nakita niyang sadyang sinira ang surveillance camera sa lugar. Bukod dito, nakita rin niya sa lupa ang hikaw na naiwan ni Jenny. Hindi nagtagal, isinara ng may-ari ng bar ang kanyang negosyo at agad na nagmaneho palayo. Hindi niya namalayan na nilagyan na ni Levon ng tracking device ang kanyang sasakyan. Gamit ang tracker, maayos na nasundan ni Levon ang kanyang pupuntahan hanggang sa tuluyang mahanap ang bahay ng lalaki. Madali niyang binuksan ang lock ng pinto at sumugod sa loob habang may hawak na baril.
Kinuha ni Levon ang handgun ng kalaban at tinanong kung sino ang kumidnap kay Jenny. Ngunit sa halip na magsabi ng totoo, sinubukan pa rin itong maglaro ng lying game. Gumawa siya ng kwento na nalasing daw si Jenny at kusa itong umalis ng mag-isa. Nagbago ang eksena nang itulak ni Levon ang lalaki sa swimming pool upang isailalim ito sa isang waterboarding punishment. Dahil sa nakakatakot na pakiramdam ng kakapusan sa paghinga, marahas na nagpumiglas ang lalaki. Ngunit nanatili itong tikom ang bibig at tumangging umamin. Sinabi pa nito na ang taong nasa likod ng mga kidnappers ay isang makapangyarihang grupo na hindi kayang galawin ni Levon. Ngunit bago pa makapagtanong si Levon ng isang partikular na pangalan, dumating sa pinto ang kasamahan ng lalaki. Wala nang ibang pagpipilian si Levon kundi gamitin ang lalaki bilang human shield. Pagkatapos, sa isang iglap, binaril niya ang kasamahan nito at agad itong namatay. Binuksan niya ang damit ng namatay na lalaki upang tingnan ang katawan nito, at agad bumigat ang kanyang kalooban. Ang tato sa dibdib nito ay nagpapatunay na isa itong Russian. Kinuha ni Levon ang ID at malaking halaga ng pera mula sa bahay bago mabilis na umalis sa lugar. Kinabukasan, nag-abang si Levon sa apartment. Nang makita niyang dumating ang isang mamahaling sasakyan, nakita niya ang 3 taong bumaba rito at pumasok sa loob ng apartment. Lahat sila ay miyembro ng Russian Brotherhood, isang organisasyong mafia. Kabilang sa kanila ang isang mataas na ranggo na miyembro ng gang. Ang ilang taong napatay ay mga tauhan ng grupo. Batay sa mga bakas sa pinangyarihan, tila sabay-sabay namatay ang 3. Ngunit nang matuklasan ng boss na si Wo na nawawala ang perang kinita niya mula sa pagbebenta, agad siyang nagtaka. Napansin din ni Wo na ang mga sugat sa katawan ay gawa ng shotgun, ngunit walang shotgun sa loob ng silid. Malinaw na ginawa ito ng isang taong mula sa labas. Ngunit sino ang maglalakas loob na pasukin ang isang bahay, magnakaw, at pumatay sa teritoryo ng Brotherhood? Hindi nagtagal, dumating ang cleaner ng gang, ang taong dalubhasa sa paglilinis at pagtatanggal ng mga bangkay. Nilinis nila ng mabuti ang apartment. Pagkatapos, naghanda si Wo at ang kanyang mga tauhan na umalis. Agad na nagmaneho si Levon at sinundan sila. Diretso silang nagtungo sa harap ng isang malaking suburban villa. Ito pala ang pinagtataguan ni Wo. Tahimik na sumuot si Levon sa masukal na kagubatan at nag-install ng mga monitoring device upang masubaybayan ang lahat ng ginagawa ng mga tao sa loob ng bahay. Nakita niyang sinaktan ni Wo ang isang babae matapos ang isang matinding pagtatalo. Galit na umalis ang babae at nagmaneho palayo. Sa pagkakataong iyon, si Wo na lamang ang naiwan sa loob ng bahay. Sadyang nagsuot si Levon ng sombrero nang pumasok siya sa villa upang hindi makilala ang kanyang mukha sa kamera. Pagkatapos, isang palayok ng mainit na kape ang direktang ibinuhos sa mukha ni Wo, dahilan upang mawalan ito ng malay dahil sa sakit. Nang muli itong magkamalay, nakatali na siya sa isang upuan at inilagay mismo sa gilid ng swimming pool, na tila nakasalalay sa isang manipis na hibla ang kanyang buhay. Agad na napagtanto ni Wo ang sitwasyon. Ang taong nasa harap niya ang siya ring pumasok sa bahay upang pumatay at magnakaw. Agad niyang sinabi na mataas ang kanyang ranggo sa Brotherhood. Binalaan niya si Levon na kapag ginawa nito ang anumang masama sa kanya, hahabulin siya ng Brotherhood hanggang sa 3 henerasyon. Ngunit hindi inaasahan ni Wo ang ginawa ni Levon. Malakas siyang sinampal nito sa mukha at sinabi na iyon ay para sa babaeng nakita niya noong umaga. Agad na natigilan si Wo. Hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman ng pananakit niya sa kanyang asawa sa isang taong walang kaugnayan sa kanila. Ngunit matapos itong sabihin, isa pang malakas na sampal ang ibinigay ni Levon. Pagkatapos, ibinato niya sa mukha ni Wo ang lahat ng perang labis nitong pinahahalagahan. Kinuha rin ni Levon ang larawan ni Jenny at ipinakita ito kay Wo upang makilala niya. Doon lamang naunawaan ni Wo na pinatay ni Levon ang 3 sa kanyang mga tauhan dahil lamang sa isang babae. Iniisip pa rin ni Wo na hindi maglalakas loob si Levon na patayin siya, kaya matigas siyang tumangging makipagtulungan. Ngunit hindi niya kailanman inaasahan na isang malakas na sipa lamang mula kay Levon ang magtutulak sa kanya diretso sa swimming pool. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang matagal ng kinatatakutang reputasyon ni Wo. Pagkatapos nito, nakakuha si Levon ng recording mula sa telepono. Ang laman nito ay isang mensahe na inaakusahan si Day na nagdala ng gulo sa kanyang bahay. Agad na sinundan ni Levon ang bagong clue na ito upang ipagpatuloy ang kanyang investigasyon.
Muling dumating ang cleaner upang linisin ang katawan ni Wo. Ang pagkamatay ng isang mataas na ranggo na miyembro ay naglabas din sa malaking boss na si Simon. Pumunta si Simon sa bahay upang tingnan ang mga surveillance camera. Doon niya natuklasan na tila hindi pera ang pakay ng gumawa nito. Kaya napaisip siya, ano nga ba talaga ang motibo? Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad hanapin ang taong responsable. Samantala, si Jenny, na ilang araw nang nawawala, ay kasalukuyang nakakulong sa isang selda. Nang may pumasok upang maghatid ng pagkain, agad na ipinaliwanag ni Jenny na palaging mababait ang kanyang mga magulang at hindi sila nakikipag-away o nagkakaroon ng problema sa ibang tao. Sigurado siyang maling tao ang kanilang nakidnap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nasabi si Jenny na ikinagalit ng naghahatid ng pagkain. Agad nitong idiniin ang isang kutsilyo sa leeg ni Jenny. Sa pagkakataong ito, hindi na ang dating layaw na prinsesa si Jenny. Upang mabuhay, kailangan niyang sumunod ng maayos. Ang unang utos ng babae ay sabihin kay Jenny na kumain ng maayos ng kanyang pagkain. Kinabukasan ng madaling araw, tumawag si Levon sa telepono at nakipag-ugnayan sa kanyang matandang kaibigan upang humingi ng tulong sa pag-iimbestiga sa isang gangster na nagngangalang Day. Posibleng sangkot ang taong ito sa human trafficking at pagbebenta ng mga babae. Alam ni Levon kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Agad sinabi ng kanyang kaibigan kay Levon na may bar si Day sa Joliet, kung saan nagbebenta siya ng high-purity stone flour sa mga Russian. Malaki ang posibilidad na naroon siya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Levon. Agad siyang nagmaneho papunta sa bar, dumiretso sa counter, at umupo. Habang naroon, sinadya niyang palihim na tumingin-tingin sa paligid. Gaya ng inaasahan, agad napansin ni Artemis, na mahigpit na nagbabantay sa mga surveillance camera, ang kaina-hinalang kilos ni Levon. Dahil may baril siyang dala sa kanyang bulsa, naisip pa ni Artemis na baka isa siyang pulis na pumunta roon upang mag-imbestiga. Kaya sinabi niya sa kanyang tauhang si Viper na lumabas at alamin kung sino talaga si Levon. Direktang umupo si Viper sa tabi ni Levon. Nang makita ito ni Levon, naglabas siya ng isang malaking halaga ng pera mula sa kanyang bulsa upang ipakitang pumunta siya roon para sa isang transaksyon. Pagkatapos, dinala siya ni Viper sa loob upang makipagkita sa manager ng bar na si Dutch. Nakangiting tinanong ni Dutch kung bakit nagdala si Levon ng baril para makipagkita sa kanya. Casual namang sumagot si Levon na kailangan lamang niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Total, puno ng panganib ang ganitong uri ng trabaho. Ngunit sinabi ni Artemis kay Dutch na ang aura ni Levon ay parang isang pulis. Nang marinig ito, agad naging mapagmatsyag si Dutch. Hiniling niyang ibigay ni Levon ang baril na nasa kanyang bulsa. Natural na tumanggi si Levon. Dahil dito, agad siyang pinalibutan ng mga tauhan sa loob ng bahay. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Levon. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamao na tila mga sandbag sa laki, at sunod-sunod na tinamaan ang dibdib ng kanyang mga kalaban. Mabilis ang kilos ni Levon at mabibigat ang kanyang mga suntok. Ngunit habang mas marahas siyang lumalaban, lalo namang naging interesado si Dutch. Nang makita ni Dutch na binasag ni Levon ang isang bote at tila balak itong gamitin upang malupit na hampasin ang kalaban, agad siyang nagsalita upang pigilan siya. Tumayo si Dutch at nakipagkamay kay Levon. Nang maramdaman niya ang napakaraming kalyo sa mga kamay nito, malinaw na naisip niyang mga kamay iyon ng isang tunay na manggagawa. Doon lamang naniwala si Dutch na hindi pulis si Levon. Ipinaliwanag din ni Levon na dati siyang sundalo, kaya ganoon ang kanyang mga kakayahan. Diretsahang sinabi ni Levon na gusto niyang magbukas ng bagong ruta at nangangailangan siya ng 4 na libra ng dekalidad na flour bawat buwan. Dagdag pa rito, nawala na ang kanyang supplier sa Chicago. At dahil maganda ang reputasyon ng mga produkto ni Dutch, doon siya nagpunta. Bahagyang kumunot ang noo ni Dutch matapos marinig ito. Sandali siyang nag-isip, pagkatapos ay agad na pumayag sa presyong 1,000,000 kada libra. Sinabi niya kay Levon na pumunta kinabukasan ng alas 7 ng umaga sa isang itinakdang pancake house para sa kanilang unang transaksyon. Kinabukasan, eksaktong dumating si Levon sa pancake house. Naroon na rin sina Viper at Artemis. Ngunit matapos matanggap ang pera, hindi nila ibinigay kay Levon ang mga produkto. Sa halip, ibinato nila sa kanya ang isang telepono. Agad tumawag si Dutch kay Levon gamit ang teleponong iyon.
Lumabas na matagal nang inilagay ang mga produkto sa ilalim ng manibela ng kanyang sasakyan. Pagkababa ni Levon ng telepono, itinapon niya sa tubig ang mamahaling produktong kabibili lamang niya. Kinagabihan, dinala ni Artemis ang babae sa buyer. Ngunit nang suriin ang produkto, may hindi inaasahang nangyari. Ang babaeng dapat ay walang malay ay biglang kinagat ang lalaki. Agad itong nagalit at inutusan si Artemis na dalhin ang babae palayo. Samantala, nakatanggap si Levon ng tawag mula kay Dutch. Sinabi nitong may isang mahalagang tao na gustong makipagkita sa kanya kinabukasan. Binalaan siya ni Dutch na magdala ng pera at magsuot ng maayos na damit. Kinabukasan, dumating si Levon sa itinakdang lugar na nakasuot ng eleganteng suit. Ang taong dumating ay nagngangalang Day. Siya ang tunay na boss sa likod ni Dutch. Siya rin ang anak ng lalaking namatay sa swimming pool. Ngunit hindi niya sinundan ang kanyang ama sa brotherhood. Sa halip, nagsimula siya ng sarili niyang negosyo sa pagbebenta ng flour at human trafficking. Maingat si Day. Una niyang hiniling kay Levon na magbigay ng business card para masuri niya ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos makumpirma na walang problema, saka lamang sila nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Nagpalitan ng pera at produkto ang dalawang panig, at sa simula ay nagkasundo sila para sa isang pangmatagalang kooperasyon. Ngunit pag-uwi ni Levon, agad niyang sinira ang mamahaling produktong kabibili lamang niya. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng mga clue mula sa ilang larawang kinunan bago mawala si Jenny. Sa isa sa mga larawan, nakita ang tauhang si Viper. Agad na hinukay ni Levon ang teleponong nakuha niya mula sa kasamahan ng may-ari ng bar. Nang gabing iyon, gaya ng kanyang inaasahan, nakakita siya ng impormasyong may kaugnayan kay Jenny. Kaya agad na bumalik si Levon sa bar na iyon. Nang gabing iyon, nag-abang si Levon sa may pintuan habang patuloy na naghahanap ng mga clue. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ang unang matutuklasan ni Artemis. Dahil mabilis na lumitaw ang panganib, agad na inagaw ni Levon ang isang motorsiklo at mabilis na tumakas mula sa lugar. Agad namang sumakay sa kanilang mga sasakyan ang mga humahabol sa kanya at mahigpit siyang sinundan. Sunod-sunod na bumuhos ang mga bala patungo kay Levon. Mahusay siyang umiwas at sumingit sa makitid na eskinita nang hindi tinatamaan ng kahit isang bala, dahilan upang lalo lamang magalit ang mga humahabol sa kanya. Dali-dali silang naghiwa-hiwalay upang harangan ang daraanan ng motorsiklo. Ngunit gamit ang mahusay na tail whip, madaling nakatakas si Levon sa pagkubkob. Hindi niya kailanman inaasahan na diretso siyang babangga sa isang police car sa unahan. Sa wakas, napilitan si Levon na huminto. Ngunit mas malala pa pala ang sitwasyon. Nasuplahan na ni Day ang mga lokal na pulis. Ang babaeng pulis na itim ang balat ay kunwaring binigyan pa si Levon ng baril, ngunit agad din naman siyang ipinasa sa mga tauhang humahabol sa kanya. Ang dalawang lalaking ito ay mga anak ni Simon. Hinayla nila si Levon papasok sa sasakyan at tinanong kung bakit niya hinahanap si Dutch. Tinuya ni Levon ang dalawang lalaki dahil sa kanilang pananamit na para bang mga performer sa circo. Pareho namang galit na sumagot ang dalawa at sinabing mamahaling custom tailoring ang kanilang mga damit. Hindi nila namalayan na nahulog sila sa taktika ni Levon na pag-aawayin ang kanilang atensyon. Sinamantala niya ang pagkakataong nagambala ang dalawa at biglang lumaban. Mabilis niyang inagaw ang isang handgun. Pilit siyang pinigilan ng dalawang lalaki, ngunit nang makita ito ng driver, malakas nitong inapakan ang gas pedal. Sa halip na makatulong, lalo lamang nitong pinadali ang pagkilos ni Levon. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa isang harang. Agad na gamulong ang kotse sa gilid ng ilog. Si Levon ang unang nakapagpatatag ng sarili. Mabilis niyang kinuha ang handgun at walang pag-aalinlangang binaril ang dalawang lalaki hanggang sa mamatay. Pagkatapos, malakas niyang sinipa ang nawalan ng kontrol na sasakyan at tuluyang nahulog ito sa tubig. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan pa rin ni Simon ang mga bangkay. Dahil sa pagkamatay ng kanyang mga anak, lalo siyang nagalit. Samantala, nanginginig sina Artemis at Viper nang pumunta sila sa bar at umupo sa tabi ni Day. Noong huling pagkakataon kasi na dinala nila si Jenny sa isang kliyente, nagkaroon ng insidente at halos kalahati ng mukha ng kliyente ay nakagat. Kinailangan ni Day na magbayad ng malaking halaga bilang kompensasyon para rito. Dahil dito, labis na nagalit si Day at muntik nang putulin ang isang daliri ni Viper. Mabuti na lamang at kalaunan ay kumalma si Day. Ngunit may bagong utos ang kliyente.
Kailangang patayin si Jenny upang maituring na tapos na ang usapin. Sa kabilang banda, ipinatawag ni Simon ang mga mataas na ranggo na miyembro ng Brotherhood para sa isang pagpupulong. Matapat niyang ikinwento sa mga ito ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga miyembro ng Brotherhood nitong mga nakaraang araw. Ngunit si Dutch, na nakakaalam kung nasaan ang taong hinahanap nila, ay bigla namang nawala. Umaasa si Simon na mabilis nilang mahahanap si Levon. Pagkatapos, biglang sumugod si Simon sa teritoryo ni Day. Agad na sumugod ang kanyang mga tauhan at pinaulanan ng bala ang lugar. Sa takot, nagsitakbuhan palabas ang mga customer ng bar. Tunay na walang awa ang paraan ng pag-aalis ng mga kaaway ng gang boss. Namutla si Day sa takot ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Sinabi ni Simon sa kanyang suwail na anak na ang kanyang ama ay nalunod sa swimming pool at maging ang sarili nitong dalawang anak ay napatay rin. Agad na naunawaan ni Simon na talagang walang alam si Day tungkol sa nangyari. Sa tamang pagkakataon, ipinakita ng isang tauhan ang larawan ni Levon. Namula at namutla sa takot si Day habang dali-dali niyang ipinapaliwanag na hindi niya talaga alam na si Levon ang killer. Isang beses lamang daw sila nagkita noong transaksyon at wala na silang naging kontak pagkatapos noon. Ngunit may larawan si Day ng pekeng ID ni Levon. Dahil dito, pinangunahan ni Simon ang kanyang mga tauhan palabas ng bar. Batay sa larawan, mabilis nilang nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Levon, pati na rin ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang biyenan at anak na babae. Samantala, walang kaalam-alam ang biyenan ni Levon sa lahat ng nangyayari. Abala lamang siya sa pagsasanay ng yoga habang nanonood ng telebisyon. Bigla na lamang sumulpot sa bahay ang dalawang hindi inaasahang bisita. Kasabay nito, nakatanggap si Levon ng tawag sa telepono. Sinabi ng isang guro sa paaralan na hindi pa rin dumarating ang lolo ng kanyang anak upang sunduin ito. Agad na nagmaneho si Levon papunta sa paaralan upang sunduin ang kanyang anak. Mausisa nitong tinanong kung ano ang nangyari kay Grandpa. Mahigit 30 mensahe na raw ang ipinadala niya rito ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Tinanong pa niya kung posible kayang pinatay ni Dad si Grandpa. Halos matawa si Levon nang marinig iyon. Ngunit sinabi rin ni Levon sa kanyang anak ang katotohanan. Ipinaliwanag niyang dati siyang gumagawa ng mga mapanganib na bagay at ngayon ay may mga taong naghahanap sa kanya. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya dahil sa mga problemang ito. Nang makita ni Levon na ang tracker ng kanyang biyenan ay nagpapakitang nasa bahay pa rin ito, agad niyang iniikot ang sasakyan at mabilis na nagmaneho pabalik. Ngunit ang kanyang natuklasan ay nakakagulat. Nasusunog ang bahay ng kanyang biyenan. Sinabihan ni Levon ang kanyang anak na manatili lamang sa sasakyan, pagkatapos ay mag-isa siyang sumugod sa gitna ng apoy upang iligtas ang kanyang madaldal na biyenan. Halos wala ng malay at hirap nang huminga ang kanyang biyenan nang matagpuan niya ito. Matapos muling magkamalay ang biyenan ni Levon, bahagyang lumambot sa wakas ang kanyang pagtingin kay Levon. Pagkatapos ay isinakay siya sa isang ambulansya. Dinala naman ni Levon ang kanyang anak sa bahay ni Gunny na nasa isang liblib na lugar. Agad na naunawaan ni Gunny na malaki ang problemang kinakaharap ng kanyang kaibigan. Kung hindi, sa pambihirang kakayahan ni Levon, hindi niya kailangang tumakas ng ganoon kahirap. Ngunit kahit sa pagkakataong iyon, hindi pa rin isinuko ni Levon ang paghahanap kay Jenny. Naisip niya na kung mahahanap niya si Viper, posibleng malaman din niya kung nasaan si Jenny. Nang marinig ito ni Gunny, hindi niya pananghinaan ng loob ang kanyang matandang kaibigan. Sa halip, dinala niya si Levon upang makita ang ilang bagay na matagal na niyang itinago. Pagpasok nila sa isang maliit na silid, nakita nilang puno ito ng iba't ibang uri ng armas. Lahat ng iyon ay mga bagay na nakolekta ni Gunny sa loob ng maraming taon. Pinili ni Levon ang isang M14 rifle na walang serial number. Napakalakas ng ganitong uri ng baril at mayroon itong napakahabang range. Tunay itong parang isang matalas na sandatang ibinigay sa isang mandirigma. Kinagabihan, natapos ni Levon ang paghahanda ng kanyang mga gamit at nangako sa kanyang anak na siguradong ligtas siyang makababalik. Samantala, naghahanda sina Artemis at Viper upang maghanap ng lugar kung saan nila itatapon si Jenny. Ngunit hindi nila alam na dating Air Force officer ang lolo ni Jenny. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang lolo ng ilang kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Nang makahanap ng pagkakataon, biglang sumalakay si Jenny at naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa isang puno.
Agad na bumaba si Jenny sa sasakyan at desperadong tumakbo papunta sa masukal na kagubatan. Muli siyang nakahanap ng lugar upang kuskusin at maputol ang lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, tuluyang nawala sa paningin ni na Artemis at Viper si Jenny. Alam nilang kapag nabigo sila sa kanilang misyon, malaking problema ang kanilang kakaharapin. Samantala, gamit ang kanyang instinct, patuloy na tumakbo si Jenny hanggang sa makita niya ang isang police car na tila sumisimbolo ng pag-asa. Ngunit hindi niya inaasahan na maging ang mga pulis ay maaaring kasabwat ng masasamang tao. Hindi nagtagal, dinala siya ng police car sa isang liblib na bahay. Nang mapagtanto ni Jenny na may mali, huli na ang lahat at nasayang na niya ang pinakamagandang pagkakataon upang makatakas. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Ang kliyenteng nakagat sa mukha ay tumawag sa telepono kay Artemis. Lumalabas na muli niyang hinahanap ang ganoong pakiramdam. Sinabihan niya ang dalawa na agad dalhin sa kanya ang maruming si Jenny. Samantala, mag-isang sumugod si Levon sa bar ni Day. Bago pa man makapag-react ang mga gwardya, agad silang pinabagsak ni Levon gamit ang kanyang mabilis at magulong galaw ng kutsilyo. Pagkatapos, ginamit niya ang isang bangkay bilang pain upang ma-assassinate ang susunod na gwardya. Hindi nagtagal, napuno ng mga bangkay ang buong bar. Nang susubukan na ni Day na kumuha ng hostage, sa sumunod na segundo ay tumpak siyang binaril ni Levon sa palad. Inilabas ni Levon ang larawan ni Jenny at hiniling na sabihin ni Day kung nasaan siya. Sandaling nag-atubili si Day bago sinabi na dadalhin niya si Levon upang hanapin ang taong nasa loob ng sasakyan. Muli namang inilabas ni Levon ang larawan ni Viper. Doon lamang niya nalaman na si Viper ang responsable sa pagpili ng mga babae at pagdukot sa mga napipili. Nang ahas pa si Day na tuksohin si Levon at sabihing si Viper ang kanilang HR manager sa bar. Dahil dito, galit na malakas na sinuntok ni Levon si Day sa mukha. Sinundan ni Levon ang mga direksyon ni Day hanggang makarating sila sa isang napakalihim na gusali. May mga armadong gwardya pa sa pintuan. Muli, kinumpirma ni Levon kay Day na naroon si Jenny sa loob ng gusaling iyon. Wala nang sinabi pa si Levon. Sinipa niya si Day diretso sa tubig at pagkatapos ay nagpaputok ng 2 bala upang tuluyan siyang ipadala sa kabilang buhay, kasama ng kanyang ama. Kinuha ni Levon ang kanyang mga kagamitan at maayos na naghanda. Huminga siya ng malalim bago tahimik na sumulong patungo sa gusali. Gamit ang night vision goggles, nakita niya ang isang kalaban na nakatago sa puno. Inalala ni Levon ang eksaktong posisyon nito, saka kinuha ang kanyang pistol at binaril ang kalaban hanggang sa mamatay. Samantala, biglang nakatanggap si Dutch ng balita na nagdulot si Levon ng bloodbath sa bar ni Day at kasalukuyang patungo sa hideout ni Day. Agad niyang ipinatawag ang kanyang mga kapatid, kumuha ng mga armas, at sumugod sa lugar upang harapin si Levon. Sa pagkakataong iyon, matagumpay nang nakalapit si Levon sa labas ng gusali. Isang lalaking lumabas lamang upang makalanghap ng sariwang hangin ang hindi inaasahang sinalubong ng kutsilyo ni Levon. Samantala, nakabitin at nakagapos si Jenny sa loob ng bahay ni na Viper at Artemis. Pagkatapos, inimbitahan ni Artemis ang kliyente mula sa gambling table. Lumalabas na gusto nitong pahirapan si Jenny upang makapaghiganti dahil sa pagkakagat nito sa mukha niya. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa buong silid. Hawak ang M14, biglang sumugod si Levon sa loob. Bagamat may mga armas ang mga tauhan, hindi sila kailanman naging katapat ni Levon. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Dutch kasama ang kanyang mga reinforcement. Ngunit kahit mukhang napakarami nila, napakalaki pa rin ang agwat ng kanilang kakayahan. Hindi man lang nag-abala si Levon na itaas ang kanyang mga talukap. Ilang beses lamang gumalaw ang muzzle ng kanyang baril at ilang tao ang agad na bumagsak at hindi na muling gumalaw. Nang makita ni Dutch na walang silbi ang kanyang mga tauhan, siya mismo ang sumugod. Nagsimula silang mag-close combat habang parehong may hawak na mga kutsilyo. Ngunit hindi man lang nakayanan ni Dutch ang 2 galaw bago bumaon ang matalim na kutsilyo ni Levon sa kanyang leeg. Nagpalit si Levon ng bagong magazine. Sa sumunod na segundo, narinig niya ang sigaw ni Jenny para humingi ng tulong. Hindi pa man nakakapagsalita ang kliyente, agad na siyang binaril ni Levon at namatay sa lugar. Samantala, matapos maubusan ng bala si Viper, naipit siya at malupit na binugbog ni Levon. Pagkatapos, isang malakas na elbow strike ang ibinigay ni Levon sa leeg ni Viper, dahilan upang mabali ito.
Samantala, sinamantala ni Jenny ang pagkakataon upang gamitin ang kanyang mga binti at sakalin si Artemis hanggang sa tuluyan itong tumigil sa paggalaw. Gamit ang dalawang malalakas na hampas, winasak ni Levon ang mga kadena ni Jenny. Ngunit bago pa sila makaalis, dumating ang ikatlong grupo ng mga tao mula sa labas. Dalawa sa mga ito ay mga tauhan ni Simon. Kasama rin ang dalawang pulis na kara-rating lamang matapos makatanggap ng report. Ngunit bago pa sila makakilos, sinalubong sila ng sunod-sunod na bala mula sa isang lalaking blonde. Pagkatapos, nagsimula ang matinding barilan sa pagitan ng dalawang lalaki at ni Levon. Gamit ang device na nakakabit sa kanyang dibdib, malinaw na nakita ni Levon ang posisyon ng dalawang kalaban. Itinaas niya ang kanyang baril at binaril ang blonde hanggang sa mamatay. Nang makita iyon ng kalbong lalaki, mabilis itong yumuko at nagtago. Casual na naghagi si Levon ng isang granada, na eksaktong bumagsak malapit sa kalbong lalaki. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang napabagsak ang huling kalaban. Mabilis na inilabas ni Levon si Jenny. Samantala, naiwan si Simon na mag-isa. Nagpasya rin ang natitirang mga miyembro ng Brotherhood na huwag nang ipagpatuloy ang paghahabol kay Levon dahil lalo lamang itong magdudulot ng hindi kinakailangang mga casualty. Sa harap ng lahat ng ito, wala nang nagawa si Simon kundi sumigaw sa galit at kawalan ng magawa. Pagkatapos nito, naibalik ni Levon si Jenny sa kanyang mga magulang. Matagumpay din siyang muling nakasama ang kanyang sariling anak. At dito nagtatapos ang video natin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood ng movie recap. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwanan ninyo ang inyong komento sa ibaba.